Okay, so we are live now. So magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay namin dito po sa Hall of Justice. Muli, meron na naman po kaming Bible study no, sa pamumuno ni Brother Dudot. At ganoon din po sa kanyang mga kasamaan at staff dito sa pamumuno at pangunahing nagbibigay sa amin ng material at spiritual na kalakasan. Walang iba kundi ang isang butihing judge na si Judge Paz Esperanza Cortez, no? Napakabait na judge na ito na talagang dito kami mismo sa Hall of Justice, sa courtroom mismo niya, kami pinagba-Bible study para po sa aming ikatututo kasama ng kanyang mga staff, no? So muli, maraming salamat po. Samahan po ninyo kami sa isang oras na mahigit para sa aming Bible study about the Pentecost Day. Muli, salamat din po sa walang sawang pagtangkilik, pagpanood at pagsuporta nyo po dito sa aming In Defense of the Truth page para po sa ating live streaming, no? So kung kayo po merong katanungan, pwede po kayo magtanong, mababasa po ng aming monitor. Nagmo-monitor po yung aming ayun po si Brother Dudot, no? Ayun po siya, nagmo-monitor po siya. Ayan, no? So kami po ay nasa courtroom ni Judge, no? Judge Paz Esperanza Cortez, no? Napakabait, no? Hindi lang po spiritual na pagkain ang kanya ibinibigay dito, lalo na po physical na pagkain, no? May merienda pa. Saan ka pa? May pagkain ka ng physical, may pagkain ka pang spiritual, no? So napakabuti nitong judge na ito, no? Nawa ipagdasal po natin siya palagi at lagi siyang ingatan ng ating Panginoong Kristo. Ganon din ang kanyang mga staff na nandito sa loob ng courtroom. Muli, aming pong pag-uusapan, hindi po ang kaso ng lipunan, kung hindi po tungkol po sa case ng ating pinananampalatayaan. Kung paano po natin sasagutin, kung paano po natin ipapaliwanag ang ating pinananampalatayaan bilang isang Katoliko, no? So muli, maraming salamat. Bago po tayo mag-umpisa, let us pray, sister. Sino po ang mag-prayer para po sa ating opening prayer? Okay. Bro Dudot, okay ba yung sound natin dyan? Na maganda naman yung ano? Okay, sister. Sister, sino po ba ang gustong mag-prayer? Sige po. Okay. So samahan niyo po kami sa aming prayer sa araw na ito. Okay, let us pray, sister. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, pag-asa at kalakasan. Salamat po sa araw na nagkaratipon-tipon po kami. Salamat po sa pagkakataon at ako'y nakadalo na rin. Salamat po sa biyaya araw-araw na binibigay niyo sa amin. Salamat sa paggabay at sa lahat ng pagsubok po na aming naranasan ngayon. Nariyan po kayo palagi. No, ipatuloy lang po kayong gumabay sa amin hanggang sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya. Hinihiling at dinadalan po ito sa matamis mong pangalan, sa tulong ng mahal na Birhen Maria at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naiyak pa si sister, amen, no? Talagang galing sa puso yung kanyang prayer, no? Tagal kasi siyang absent. Mararamdaman natin, no? So salamat sa Diyos. Okay, so ang aming pong topic ay tungkol sa Pentecost Day. Muli, happy 1,988 years ng pagkakasilang ng ating simbahang Katoliko. Ilan ho? 1,988 years na pong pinagdiriwang natin ang pagsilang, ang pagkakatatag ng ating simbahang Katoliko, no? Yung iba 100 days lang, yung ilan sa atin 1,000 taon na, no? Mag 2,000 years na buhat nang itinayo ang ating simbahang Katoliko, no? Dito natin makikita na tayo po ang nagdiriwang ng Pentecost Day, no? Inaalala natin yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo doon sa upper room kasama ng mga apostol at ng kanyang ina. Tinapik na natin doon. Kasama sila doon nung bumaba ang banal na Espiritu Santo, no? So muli, napakagandang alalahanin na mula during the time ng Pentecost Day hanggang ngayon, ang simbahan natin ay nananatiling nakatayo at walang sino mang makagiba. Marami na po ang nagtangkang magpabagsak, marami na po ang nagtangkang ibuwal, pero marami na rin po ang nagtangkang yanigin
pero nananatili ang ating simbahan, no? Biruin mo, 40,000 plus na iba't ibang denomination, pera pa yung mga quorum, no? Pera pa yung mga nawalang mga sekta. Nagtulong-tulong para gibain ang ating pananampalataya. Even ang mga church father, ang mga heretic, hindi sila nagtagumpay. Kahit patuloy bumabangon ang kanilang mga atake, mga tuligsa laban sa pananampalatayang Katoliko, the Catholic Church is still Catholic, no? Kaya nga napakaganda yung ano ng ating simbahan, no? Napakaganda ng ating tawag dito. Napakaganda ng ating ano tawag dito? Pananampalataya. Bakit kamo? Aba, hanggang ngayon nananatili tayong matatag at lalong dumadami, no? At hindi lang 'yon, namunga ng maraming mga banal. Ito lang simbahan na to ang maraming mga naging banal. At etong simbahan lang na ito ang maraming naging martir. Kaya nga ano ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo? Even the gates of hell shall not prevail against it. Di ba? At ang sabi niya parang sa 28:29 ng Mateo, chapter 28 verse 19 to 20, no, chapter 28 verse 19 to 20, ano sabi? Kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So hindi niya iiwan yung kanyang simbahan. Kahit na marami ang lumilitaw na mga relihiyon, mga sekta na sinasabing sila daw yung true church, huwag po tayong maniniwala. No, madaling umangkin na sila ang true church. Pero kung ite-trace back mo kung saan sila nagmula, makikita mo produkto lamang sila ng mga tao at hindi mismo galing sa tunay na church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Itong Pentecost Day, actually hindi naman to sa Christian originated. Originated yan sa mga Hudyo. Meron na rin silang Pentecost. Hindi, wala pa ang mga Kristiyano, nagdidiwang na ng Pentecost ang mga Hudyo. Yes, Day of Harvest. No, 50. Kaya nga Pente, 50. Yun ang kanilang isa sa mga sabat nila. Pag dumarating ang 50 day o 50 Pentecost, 50 days nila yan, tama ba, Bro Dudot? No, pinagdiriwang nila yan, Day of Harvest, no? Yes. So, sa rest day nila yan, pumapatak din yan ng Sunday. Kaya hindi po sasabihin na Sabado yung lahat ng sabat ng mga Hudyo, Sabado. No. Hindi pwede ang Sabado yun kasi wala silang trabaho pag Sabado. Yes. Sarado. Yes, lahat. At hindi lang yun, no? Ang sabat ng mga Hudyo, meron din silang first day, meron din silang 8 days, meron din silang 10 days, no? Ganun yun, no? Hindi lahat ng sabat ng mga Hudyo ay Saturday. Kaya doon natin makikita na yung ibang separated brethren natin, pilit ini-insist na Saturday daw ang sabat. Na hanggang ngayon dala-dala nila, hindi na natin i-mention. Pero kung titingnan mo ang mga Sabadista, no? Na nagsasabat din niya ng Sunday, no? Hindi naman tayo Sabadista, no? Tayo ay mga Christian, no? Kaya ang pinagdiriwang natin ngayon ay sa araw ng Sunday, ang pagsilang at ang baba ng banal na Espiritu Santo doon sa mga apostoles, 1,000 taon at 988, no? Na pinagdiriwang ang pagsilang ng ating simbahan. So dito natin makikita, no? At tayo lang din ang mayroong jubilee. No, sa lahat ng sekta walang jubilee, Catholic Church lang ang may jubilee. So dito natin makikita, no? Kaya mapalad tayo, no? Bilang isang mga Katoliko na pabilang tayo sa tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko na Pentecost, galing sa salitang Pente, no? Means 5, no? Pente. Kaya nga tingnan nyo yung Pentachok, ibig sabihin 5, no? Kaya napakaganda, no? Bakit tayo nagdiriwang ng Pentecost? Dahil hindi naman tayo Hudyo. Yung mga Hudyo, hindi naman tayo nag-harvest. Di ba? Ang pinagdiriwang natin kapag mayroong Pentecost Sunday ay ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa mga apostol at ganoon din ang pagsilang ng ating simbahang Katoliko. Actually, kasabihin ba, during the time ba sinilang yung simbahang Katoliko? Actually, doon pa lang po sa krus ng Kalbaryo, doon na sinilang ng Diyos. Yung doon na isinilang, doon na naitatag, no? Yes, ang ating simbahan nung binuhos niya yung kanyang dugo at tubig sa kanyang tagiliran, no? Ayon sa ating CCC, doon na nagumpisa yung ating
simbahang Katoliko at pinagtibay lamang ito during that time ng Pentecost Day. Kaya ang ginawa ng simbahan, ito ang ginamit na Pentecost Day, ang tunay na pagsilang ng simbahan. Pero during that time, sa Krus ng Kalbaryo, doon pa lang nag-ano na ang ating simbahang Katoliko. Pero ito talaga ang ating, kumbaga, dito natin nalaman na ito yung, para lang malaman natin na talagang nasilang ang simbahan sa pamamagitan ng Pentecost Day. Pero doon sa paanan ng krus o sa Krus ng Kalbaryo, isinilang na yung ating simbahan, no? I-clear lang na natin itong Pentecost Sunday, dito lang natin nalaman na talagang proven na ang church ng ating Panginoong Kristo ay talagang kanyang itinayo. Okay. At may promesa kasi si Jesus Christ na sabi, di ba sabi niya, hindi paparito ang Espiritu Santo kung nandito pa siya sa lupa. So, nang na-build na yung church, pero yung purpose kasi ng Espiritu Santo ay sanctifier. At saka ang ano niyan is siya yung nagbibigay sa iyo ng lakas or inspiration para magpatuloy. So, tingnan nyo yung kaibahan ng mga apostles during that time na kasama nila si Kristo, di ba? At during that time na hindi na nila kasama si Kristo. Oo. So, marami, yung mga apostol, maraming palpak, di ba? Yung nagkanulo, tapos tinalikuran, tapos nung dumating na yung pintik ng Espiritu Santo, doon sila lang nagkaroon ng lakas ng loob na kahit si St. Stephen nga nung binabato na siya, may sinabi pa siya na about nakita niya yung kahimayaan na tawag sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang bunga ng Espiritu Santo. Ibang espiritu yun. Kasi unang-una, kung papansin ninyo, no, dahil Pentecost, merong mga gumagamit ng salitang Pentecost na mga iba't ibang sekta, no? Yan, ano yung Pentecostal? Yung mga Pentecostal church, no? Ano po yun, mga Pentecostal. Bakit? Ang ginagawa po ng mga yan ay inaatake lagi ang simbahang Katoliko, no? So, hindi yung Pentecostal, mga Pentecostal po, kasi laging pinepeste yung simbahang Katoliko, no? Dahil kung tunay kang church, ang ituturo mo sa mga membro mo pag-ibig, hindi pang aatake, di ba? Kasi niyo ang mga kaparian kapag nag-homily, nakakarinig ka ba na sinisiraan ng mga pari natin sa homily nila yung mga ibang sekta? Hindi. May naririnig ka ba? Wala. Ano sabi? Ibigin yung kapwa, di ba? Pero itong ating mga kaibigan na iba't ibang mga separated brethren, kapag ang kanilang mga leaders, walang ginawa kundi siraan ng siraan ang simbahang Katoliko. Doon mo makikita na kung talaga ito ang tunay, ang ituturo mo, yung totoo. Di ba? Bakit puro paninira sa kapwa mo, ang ganun daladala mo yung pangalang Kristo, ganun daladala mo yung pangalang Pentecostal, di ba? Or Pentecostes, no? Unang-una, marami po, no? Wag po tayo madadaya, no? Ang tunay na simbahan natin ay makikilala sa marka, hindi sa pangalan. There are four marks of the true church. One, Holy Catholic Apostolic Church. Isa lang, Katoliko, laganap sa buong daigdig, Apostolic, itinayo sa saligan ng mga apostol, at ano pa? One Holy Catholic Apostolic. Yan ang tunay na marka ng simbahan, no? Kaya huwag po tayong magpapadaya porket nabasa mo lang yung pangalan ng Pentecostal doon, nabasa ang pangalan ng Iglesia ng Diyos doon, nabasa mo ng Iglesia ni Cristo doon, sa Biblia, akala mo yun na yun. Hindi. Tingnan mo muna, sumangguni ka din sa history. Kung sino ang mga founder na ito, kung sino yung nagtatag nito, meron ba itong connection sa mga apostol. Pagka ang iyong church walang connection sa apostol, at hindi nagdidiwang ng Pentecost Day, doon mo makikita kung gaano ito kapeke, no? Tandaan natin, no, hindi lahat ng kumikinang ginto. Meron din kumikinang natanso. Di ba? Meron Metal. yung mga metal, yung aluminum, di ba? Yung mga kumikinang lahat yan, yung bubog, no? Aluminum. Yes. Doon mo makikita, no, hindi porke ang pangalan, yung noo, kumikinang din yan. Di ba? Kung pisngi mo, sir, brother.
Okay. So dito natin makikita na ang ating dapat titingnan ay yung mark of the true church. Kung ite-trace back ng ganyan at merong mga apostolic succession. No? Yes, sister. Kaya mali yung sinasabi ng iba na hindi naman relihiyon ang nagpapaligtas sa tao. Mali po yan. Walang mababasa sa Bible na ang reliyon ay hindi makapagliligtas. Dahil kung ang reliyon ay hindi makapagliligtas, anong purpose ng church ng ating Panginoon? Ba't pa ito nagkaroon? Kasi yan madalas sabihin ng mga wala daw relihiyon nag-iinganyo sa makapag- ibang sekta eh. Hmm. Hindi naman relihiyon ng ano eh. Pag ganyan kasi yung argumento, lumalabas yung katangahan nila. Ano ba yung relationship? Ano ba yung religion? Yung pinaka-root word ng religion is relationship eh. Oh, yan talaga hindi mo nakaka-visit lang makipag-argumento sa mga ganyan dahil nakikita mo yung katangahan ng mga tao. Lagi yan eh. Lagi mo maririnig yan. Hindi naman Lagi relihiyon. sinasabi, ang religion daw hindi makakapagligtas. Relationship. Wala pong ganon, no? Yung relihiyon na hindi makapagliligtas, yung relihiyon ang nagtatag tao. Dahil ang relihiyon na itinatag ng Diyos, kaya niya inilagay yan, it is a instrument for salvation. Kaya yung church na itinayo niya, it is an instrument for our salvation. Merong purpose ang Diyos kung bakit siya naglagay ng iglesia at nag-iwan ng mga sakramento na nandito para maging gabay at maging giya natin tungo sa kaligtasan. Pero kung sasabihin mo ang relihiyon hindi makapagliligtas, correct yan sa mga relihiyon na produkto lamang ng tao or man-made church. Totoo yun. Walang relihiyon na makapagliligtas kung ito ay tatag ng tao. Pero kung ito ay galing at tatag ng Diyos, garantisado ito. Ayan, di ba? Yun ang isasagot mo. Yes, totoo. Walang relihiyon makapagliligtas. Sana yung mga absent na mopi ngayon nadidinig nila. Di ba? Walang relihiyon makapagliligtas, yes. Sino ba yun? Natatag ng tao. Pero pagka ang relihiyon ay tatag ng Diyos at Diyos mismo at binili niya ng sarili niyang dugo at inialay ang kanyang buhay para dito, kayang-kaya kang iligtas niyan. No? Di ba may sinasabi yung Bible dyan bro, yung sa Salmo ba yun? Pag yung bahay na gawa ng gawa. Salmo 127:1. Basahin natin. Maganda kasing tumimo yan sa mga Katoliko eh. Kasi nahuhulog sila sa mga ganyang linya eh. Salmo 127. Tingnan mo Basahin natin. O Jigger, nanonood ka ba ngayon? Sana narinig mo yun ha. Saka yung isa pa dyan. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay. Ang pagmamasid ng bantay ay wala rin sa isa. Sita mo na. Ulitin mo nga ulit, sister, sa Salmo 127. Lakas-lakasan mo. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Ayun. Mas maganda talaga ang Diyos ang nagtatag. Pero ang ginawa ng taong nagtatag, walang kabuluhan. Bakit? Tao ka lang eh. Pero yung ginatag ni Yahweh na bahay, ano ba yung bahay na yan? Unang Timoteo, no? 3:16, Brother Dudot. Yan yung bahay ng Diyos. Okay, pillar and foundation of truth. Yung bahay na tinutukoy dyan. Unang Timoteo, no? Basahin natin, no? Unang Ano yun Brad? Unang Timoteo. 3:16. Tingnan ninyo, or 3:15 to 16. Sige. Okay, no, doon natin makikita na ang bahay talaga, pagka ang tao lang ang founder, walang kabuluhan. 15. 3:15. Ano sabi dyan? Sige sister, basa. Upang kung hindi man ako ang makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, ginagamit yan ng mga ADD, no? Yung mga kaibigan nating ADD, ginagamit yan. Pero sila ay lumabas lang noong 1980. ADD, dating daan. No, ginagamit nila yan. Ayan, maraming descriptive name ang pangalan ng iglesia diyan. Hindi lang isa. No? Kaya pansinin natin, no, mag-trace back natin kung sino talaga yung founder na yan. Doon natin malalaman upang hindi tayo mailigaw, no? Saan ba dinadagdag ng Diyos yung mga naliligtas?
Kasi kung sasabihin mo na ang reliyon ay hindi makapagliligtas, yes, totoo, reliyon ng tao lang, ang founder lamang siya. Hindi ang Diyos. Pero pagka ang Diyos ay nagtatag, doon niya inilalagay yung mga maliligtas. Basahin mo yung, sino ba yung KJV dyan? KJV, chapter 2, verse 47 ng Acts. Basahin mo, English version. Ewan ko lang kung mababasa ko lang yung salamin ko eh. Oo. Try ko ha. Oo. Sabi dito, no, sa KJV, Acts 2:47, tingnan nyo kung saan dinadagdag yung na talagang naliligtas. Ano yung action mo? Acts chapter 2, verse 47 ng King James Version. Chapter Basahin mo 2. nga dyan, sister, kung ano yung nakalagay dyan. Gawa ano po? Gawa, chapter 2, verse 47 sa KJV, Acts chapter 2. Praising God, Ayan. praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Okay, nasabi dito, no? Ito, sabi ng KJV, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to the church, daily should be saved. Saan daw ina-add yung mga naliligtas? Sa simbahan. Ang simbahan, religion yan. No, yung simbahan natin, napakayagawaga ng ating reliyon. Tingnan mo sa unang Timoteo. Sa 2 Timoteo 3:15-16. Tingnan mo. Sa Tagalog, sige. Sabi dito praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as should be saved. Idinadagdag ng Diyos sa kanyang simbahan ang mga naliligtas. Alam ko, hindi makapagliligtas yung religion. Bakit dito dinadagdag sa simbahan ng ating Panginoon yung mga naliligtas? Ulitin natin, correct yung sinasabi nila, pero mali yung kanilang Kung may kung yun. Oo, correct yung sinasabi nila kung ang nagtatag ay tao, hindi makapagliligtas. Pero kung Diyos ang nagtatag, daily added to the church should be saved. No? Doon mo makikita. Inilalagay ng Diyos sa kanyang simbahan ang mga naliligtas. Pagkatapos sasabihin nito na hindi makapagliligtas kung ang founder niyang church mo, tao. Dahil hindi ka kayang iligtas ng tao. Diyos lang ang pwedeng makapagligtas sa iyo. Okay. Basahin mo sis. Timoteo, kung relihiyon ba yan? Timoteo, Timoteo 3:16. 15. Chapter 2 Timoteo, tingnan natin. 3:15. Mula pa sa pagkabata ay alam mo 16. ang lahat ng kasulatan 16 yan, 16. Oo. Baka doon sa 1 Timoteo 3:16, tingnan natin. Ko sa Bible yun eh. Kanina, unang Timoteo 3:15, di ba? Oo. Baba mo lang yun, sa 16. hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ayan, kita mo na? Tuloy mo. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hentil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Yes, napakadakila ng ating relihiyon. Huwag mo sabihin hindi nakakapagligtas yan. Di ba? Yung sila napakadakila ng ating relihiyon. Ibig sabihin yung relihiyon na yan, hindi nakakapagligtas yan. Hindi makapagliligtas ang relihiyon kung ang founder niyan ay tao. Pero kung ang Diyos, ano sabi? Dakila ang ating relihiyon at idinadagdag ng Diyos ng Panginoon ang mga naliligtas sa kanyang simbahan. Pagkatapos di makapagliligtas, relihiyon, wag po tayong maniniwala, no? Na ang church na itinay ng Panginoon ay instrumento niya yan sa kaligtasan. May purpose ang Diyos kung bakit siya naglagay ng simbahan upang doon tayo maging membro. Hindi makapagliligtas ang simbahan o ang church o ang relihiyon kung ang founder niyan ay tao. Di ba? Maraming nagtapanggap ngayon na pangalan, dinadala ang pangalan ng church, pangalan ni Kristo, pero kung ite-trace back mo sa Security and Exchange Commission, tao yung founder. Di ba? Tao. Ang Catholic Church ba hindi Wala, nagpapalagay sa walang registered. Hindi, walang sec registration Yes. siya. Ano Wala. ang dahilan dyan, bro? Bakit hindi tayo pwedeng mag, Buti tinatanggap Kasi yun, mas no? nauna yung
yung Catholic Church yung nag-develop ng Pilipinas, di ba? Hmm. Alangan naman na, Magpa-recognize ka sa sect. oo, mapaparecognize ka, ikaw nga yung nag-develop. Unang-una, ang mga diocese, yun may mga record sa Security Exchange Commission yun. Okay. Yung mga diocese, pero yung mismo kabuuan ng simbahan as a Catholic Church, hindi yan Yung mga nakarehistro. diocese. Yes. Mga diocese. Yes, meron yan. May mga, alam mo, Diocese of Cubao. Meron yan doon, mga ganon. Yes. Pero yung kabuuan ng simbahang Katoliko as one true church, wala yan sa Security Exchange Commission. Dahil ang founder niyan ay Diyos. At hindi yan negosyo. Yung iba nakalagay, ay nilagay doon, religion nila, hindi na tayo magme-mention. Pero bandang sa huli, may nakalagay, incorporation. Incorporated. Di ba? At saka yung tayo naman kasi yung namumuno sa, yung ano tayo state tayo. State tayo, hindi tayo basta-bastang grupo. May May estado siya sa Roma. yung Vatican mismo. State yung ano. Kaya nga pag pumunta yung Santo Papa natin dito, yung sumusundo niyan, presidente. Kasi pangulo rin ng bansa, yung Santo Papa. Kahit sa Doon ibang sa mga bansa Vatican, eh, Sa di ba? Vatican. O kahit saan pumunta, di ba sa Iraq, yung ano ba yung Prime Minister o Prime Minister o Hari? Prime Minister, di ba? Prime Minister ng Sinalungan Iraq siya. yung nagsundo. At saka pansinin mo, no? Kapag ka ang Santo Papa natin dumadalaw sa iba't ibang panig ng daigdig, doon pa lang sa landingan o doon sa airport, Airport. nilalatagan ng carpet. Di ba? Red carpet. Hindi yun na bago. Sa Old Testament pa lang, sa New Testament, ganyan na ang ginagawa sa mga importanteng tao. Pagka ang isang hari dadaan, kinakailangan maayos yung dadaanan niya. Nilalatag. Tingnan mo si Kristo nung pumasok sa Jerusalem. Di ba? Yung dadaanan nila, nilatagan ng mga ng mga tela, nilagyan ng mga palm, di ba? At sumisigaw na behave, di ba? Di ba? Purihin ang Diyos ng Israel. Hanggang ngayon, ginagawa natin yan. Alimbawa, dadaan si Presidente Duterte. Lubak-lubak yung dadaanan na ganyan. Ang gagawin yan, ipasisimento agad yan, di ba? Totoo yun. No, ipasisimento, ipabubuldoser para pagdaan ng Presidente, maganda. Hindi na yan bago. During that time ng biblical time, ginagawa na yan. Pagka talagang ang taong talagang kapit-kapitagan, binibigyan ng ganong mga parangal. No, hindi na ano yan. Pansinin nyo, ang Santa Papa, kahit nasa pumunta ito sa lugar ng mga Muslim, ano ang pinapakita? Sobrang paggalang, di ba? Sobrang pagpapahalin. Nandoon yung red carpet, hanggang doon sa papasok sa Ano aeroplano nga sa yung ano. latest na binisita Di ba? na Iraq. ang ganda ng ano sa kanya? Pansinin mo yun, ha? Red carpet Muslim at yung mga sumusundo, grabe ang ang mga bantay. Subukan mo founder lamang ng tao ang papuntahin mo ron, walang ganong ibinibigay na pagpapahalaga. Halimbawa, founder ako ng isang religion. Pupunta ako sa Iraq, sa tingin mo, i-recognize ako? Hindi! Bakit? Hindi ka naman original eh, peke ka lang eh, bakit kita bibigyan ng ganyan? Di ba? So, aminin na mata at hindi. Dahil kinikilala nila ang napaka sinaunang kasaysayan pa Yes! ng Kinikilala nila ang simbahan. Kahit na Muslim country pa ang puntahan ng kasi ating... alam nila din sa history Yes. kung gaano katagal na ang Catholic Church. Yes! Alam nila yan. Subukan mo pumunta doon yung ibang founder ng relihiyon natin dito sa Pilipinas. Sabi, sino ba yan? Ano ba yan? Di ba? Pero sa ibang bansa, pumunta kahit saan ang Santo Papa, pagbaba sa airport, kahit hindi mga Katoliko, pinipilahan, dinudumog, gustong makita, gustong makarap, kahit na hindi Katoliko, no? Doon mo makikita ang karisma ng simbahan. Kahit hindi Katoliko ang bansa na pupuntahan, talagang hindi magkamayaw yung mga tao na makita itong Santo Papa, itong visible head of the Catholic Church. Pansinin mo. Pero pag ibang reliyon dumayo doon, na founder nila, may mga miyembro sila lang na mga miyembro nando doon ang sumasalubong. Pero yung mga ibang tao, wala. Dead ma. Bakit? Hindi naman nila kilala yun eh. Sino ba yun? Di ba? Dito pa lang ma-identify mo na kung sino talaga ang tunay na simbahan at yung sino yung japik
No? Sa fake. No? Parang ano lang yan, bro. Ano ba yan? Yung Levi's? Sadya sa Baklaran? Imitation. Oo, okay, di ba? Makikita mo parehas, no? No, parehas. Saan mo magkakatalo? Doon sa Marka. sa marka, no? Titingnan mo. Yung Na, original Levi's. baka mamaya isang kabayo doon, putol yung isang paa pala, di ba? No? Parehas na parehas, eh. Tinignan mo ko parehas. Pero nung sinuri mo, yung kabayong umihila ng baong, putol pala isang paa, peke ito, hindi ito yung tunay Tapos na yung Levi's mo, instead na Levi's, evil pala yung Baliktad, di ba? Oo. Emails. Di ba? Evils ang nangyari, di ba? So dito natin makikita na ma-identify mo, no? Na kahit hindi tayo pumunta sa history, titingnan mo na lang yung mga senaryo. Doon mo na makikita kung gaano katotoo itong simbahang katoliko na ito. Kahit na ang bansang puntahan ng ating Santo Papa, recognize na recognize. Grabe ang ibinibigay na pagpapahalaga. No? Sa Indonesia, ganun din ang ginawa. Di ba? Ang maganda na nung huling bisita dito ni Pope John Paul II, no, naaalala ko nun, bumisita dito dati, di ba? Tagal na yun. Yung World Youth Day. Oo, dalawang beses. Yun ang sa papang dalawang beses pumunta. Yun. Pagbisita niya dito sa atin noon, lumipad, papunta, ewan ko kung anong bansa yung napuntahan niya, no? Meron pa kasi yung dadalawin, lumipad sa ibang lugar naman. Pagbaba doon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lalabas ba na malas ang Santo Papa during that time nung pag-alis niya sa Pilipinas, may binisita siya ron. Nakalimutan ko na yung bansang binisita niya pagkatapos umalis niya rito. Pagbaba niya ron, bumukas yung pintuan ng eroplano, bumaba siya, biglang buhos ang napakalakas na ulan. At yung mga naghihintay doon, hindi nagpatingan. Alam mo bakit? How many months walang ulan sa lugar na yun? Blessing. Ay, See? kinikilabutan ako. Yes! Kinilabutan din Oo, doon. hindi dahil malas, dahil during that time, ang inaasahan nila na hindi ulan, doon bumuhos ang malakas na Pagdating ulan. ng ano, Kaya po. sigawan yung mga tao doon, no? Hindi dahil malas, kundi blessing. Ang tagal nilang hinihintay yung ulan. Nung pagdating ng Santa Papa, si St. Pope John Paul Hindi kaya Africa buhay yun. pa siya. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Doon mo makikita yung aura, no? Yung aura ng taong talagang dinadala yung tunay na simbahan, no? Kaya mag-isip-isip tayo bago tayo lumipat na sabihin, walang relay makapagliligtas. Tapos aalis ka sa Catholic Church. Wala pala relay makapagliligtas, ba't aalis ka pa dyan? Di ba? Wala pala, tapos dilipat ka doon sa relay na yan. Tapos sasabihin, dito, ligtas ka na. Oh, kala ko wala, doon wala. Di sa inyo meron. Di ba? Parang ano lang yan, may racket lang yan eh. No? Kanya-kanya racket lang yan. Di ba? Oo, di ba? Sa panglinyada nila dyan eh. Basta ako meron akong personal na relasyon sa Diyos. Unang-una, walang ganun tinuro. No, yung receive Jesus Christ as your personal Yes, Savior. oo, mga And you ganyan. will be saved. Ganyan Kahit mga balik-baliktarin mo yung Bible, walang turo ang ganyan. No? Sinabi ko na sa iyo, 18th century, invento yan ni Fuller, ni John Fuller, ang isang revivalist Protestant na receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Walang sinasabing turo yung mga apostol dyan, kahit balik-baliktarin mo yung talata dyan, wala. Hindi naman kuripot si Kristo. Oo. Unang-una, si Kristo ay hindi lang personal Savior ng bawat tao, kung hindi Savior of the whole world. Hindi lang ikaw, kundi sa buong mundo. Ano ba pa Mo ang Ilang kinin na ikaw sanlibutan. na ano lang, receive you as your personal Savior. Ikaw lang, maliligtas? Paano naman yun? Wala iba. Yes, si Kristo ay hindi lang personal Savior ng kung sino mang individual person, kundi Savior of all humanity. Yun ang dapat nating sabihin, hindi yung personal Savior mo. Ikaw lang meron, yung iba wala na. Kasi pinapersonal pa sa ila eh. Palakasan. Di ba? Palakasan. Mga invento lang yan ng mga rival-rivalis. Kaya mag-isip-isip tayo, no? At paano mo ma-justify na na-receive nila? Eh hindi nga sila nagko-communion. Hindi nga nila tinatanggap yung katawan yung katawan at dugo ni Kristo. Masasabi mong na-receive mo. Paano? Correct. Paano mo rin receive si Kristo? Nakikita mo ba siya? Oo. Baka ibang Kristo yung na-receive mo. Baka kayo susubungan yun. Di ba? Okay. Paano mo tatanggapin? Halimbawa, lumipat ka sa ibang religion, ganyan ang sinasabi. Brother, tanggapin mo si Kristo. Paano mo tatanggapin si Kristo? Hindi mo naman nakikita. Pagka ikaw ay sasabihin, receive
halimbawa, tanggapin mo, brother. Dapat hindi merong visible object eh. Di ba? Pansinin mo, di ba? Oo. Pag sinabing, bro, tanggapin mo si Kristo, asan si Kristo? Tatanggapin ko na saan? Dapat may visible object. Kapag sinabing, sister, tanggapin mo to, may makikita ka, di ba? Na visible object kasi pinatatanggap sa'yo. Paano mo tatanggapin yan? Hindi mo naman nakikita. Pero tayo, araw-araw, tuwing Sunday, everyday, pag tayo ay nag-a-attend ng Mass, tinatanggap natin si Kristo in the form of blood and bread into the Holy Eucharist. Amen. Nakikita natin, di ba? This is my body, di ba? Budget. Yes, body of Christ, di ba? Amen. Nakikita natin kung paano natin tinatanggap. Hindi ka pwedeng tumanggap na hindi mo nakikita yung isang bagay. O brother, natanggap mo ba yung yung pinadala ko sa'yo? Wala naman ah. Wala, bakit? May pinadala ko sa'yo. Eh wala naman talagang pinadala. Paano mo matatanggap yun? Wala naman talagang pinadala. Hindi mo naman nakikita. Bago mo tanggapin ang isang bagay, dapat merong visible object na nakikita. May po. Na may proof. Anong proof mo na tinanggap mo si Kristo? May nakita ka bang Kristo na pumunta sa inyo? May ibinigay bang Kristo si pastor sa iyo? Wala. Doon mo makikita, no? Ang daming nauutos sa ganon. Tanggapin mo si Kristo, sister, personal. Sabihin, saan? Hindi, si Kristo tinanggap namin. Paano mo tinanggap? Dito sa puso. Bakit? Pumasok ba si Kristo dyan sa puso? Nakita mo ba? Sabihin nga, espiritu. Bakit? Nakikita ba yung espiritu? Oo, baka ibang espiritu. Baka ibang espiritu yung natanggap mo. Di ba? Doon natin nakikita, nung pag-aaralan natin, no? Tandaan, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng isang bagay kung ito ay walang object na nakikita at natatanggap. Nagpapatotoo. Na nagpapatotoo na tinanggap mo yan. Ito nga sa mag-asawa to may siyempre lagi minsan kung naglalambing, nabibigyan ng bulaklak, Oo. tanggapin mo ito simbolo ng aking pagmamahal. Yes. Meron kang nakita object. Oo, Yan. siyempre. Oo. Di ba sa kasal, isuot mo itong sing-sing, tanda ng tanda. aking pagmamahal. Pero sa kung iyo. wala ka naman ilalagay na singsing, ay wala pala itong pagmamahal kasi wala kang binigay na symbol eh. Di ba? Oo. Pero sa atin, ang Diyos talagang ibinibigay sa atin kapag uma-attend tayo ng Mass, no? In the form of bread. And one. Di ba? And wine. Meron, no? Katawan ni Kristo. Amen. No, may nakikita ka. Kaya mapalad tayo. Tayo ang tunay at totoong tumatanggap kay Kristo dahil nakikita natin siya sa anyong tinapay at alak kapag nagsisimba tayo. Pero kung pupunta ka sa isang sekta, tanggapin mo si Kristo, personal na tagapagligtas, hanapin mo kung nasaan si Kristo sa lugar nila. Di ba? Wala. Ulitin natin, hindi tayo pwedeng tumanggap kung wala tayong nakikita na visible object. Dahil si Kristo umakyat na sa langit, paano mo matatanggap yan? Espiritu? Paano matatanggap espiritu? Hindi mo nga nakikita. Baka ibang espiritu. Di ba? Kaya wag po tayo magpabobola doon sa receive Jesus Christ as your personal Savior. Di ba? Di ba Yes. may si Apostol Pablo na mag-ingat sa mga espiritu Oo. dahil si Satanas Satanas ay pwede rin maging anghel ng kaliwanagan. Nakakapanggaya siya ng mukha. Oo. Actually, ang demonyo, no, hindi yan magpapakita na merong pangel, merong pakpak ng paniki, mananlilisik yung mata, kulay pula, mahaba yung kuko, may buntot. Hindi ganun ang demonyo. No? Yung mga ganun, invento lamang yun ng ng mga science fiction na mga pelikula. Dahil pag nakita mo yung demonyo na yun, hindi ka nalalapit, tatakbo ka na eh. Pagka nagpakita sa'yo ng gano'n, matatakot ka. Pero kung nagpakita yun na gwapo, uy, Yun, pwede ka mademonyo. di ba? Pogi, ang ganda oh. Di mo alam si Satanas pala yun, di ba? Kaya huwag ka magpapadaya, no? Unang-una, ang demonyo magaling mag-disguise yan. No? Lalabas at lalabas ang tunay na anyo niyan, no? Oh, hindi mo alam na ang ngumingiti sa'yo, akala mo totoong ngiti yun. Meron tinatawag nga ngiting aso. Di ba? Akala mo, ang aso pagpunta sa bahay mo, ngumingiti. Pala, umuungol. Di ba? Nakangiti yung aso, pero inuungulang ka.
Hindi ibig sabihin natutuwa sa'yo yun. Ibig sabihin, kakagating ka niyan, maligaw lang mo lang. Ang tawag doon, ngiting aso. No? Pwede rin yung magpakita maganda, di ba? Yes! Maganda. Kaya, sige sister, ano yung, ano mo? Yung UCCP, meron din si... May babae nagdaan. Okay. Ah. Tingnan mo, Ay. baka hindi babae talaga yun. Baka Nagkatawang tao. nakaitim eh. Yung ano po, yung UCCP po, meron din silang bread and wine. Yung UCCP. UCCP, United Church of Christ of the Philippines. Pero hindi po yun consecrated. Kaya nga, gusto ko lang ibanggit para malinaw. Kasi kami nagaling sa loob, iba-ibang relihiyon pumapasok. Mm. May ganong dala-dala rin ang UCCP. Pagkatapos nila noon, sobrang tinatapon nila sa basurahan. Ay, hindi Yes. ganon. Sa Katoliko, hindi ganon na. Ah. Kung sino sa inyo naka-witness ng mass natin sa loob, na kung mapapansin nyo, pag may sobra yan, kinakain ng pare. Ah. Kahit sinong Christian nandoon, pag may sobra yan, Yung pag pare bilutin na, kinakain namin yon. Pero pag above 10, yun binabalot yun at inuwi ni Father. Dinadala yan sa parokya. So anong purpose nung kaya sa UCCP na meron Okay, sa din ganun? UCCP, kanila ano lang yun eh, symbolical. Wala yun. At saka unang-una, walang kakayahan ng mga pastor yung tinatawag nating transubstantiation. Okay. Sa kanila, consubstantiation. Sa kanila, Okay. consub, no? O, hindi transub, no? Kaya pagka may sumobra sa kanila, tinatapon na nila sa basurahan. So tayo hindi, dahil ang pare ang mayroong authority na makagawa lamang. Transubstantiation. Sasabihin niyan, brother, ano kapangyarihan ng pare, no? Yung ibinigay sa kanila ng authority ng Diyos doon na, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan, anumang pahintulutan mo sa lupa, pahintulutan sa langit. Ano maipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Ang authority nasa simbahan na tuwag ni Kristo at nandiyan yung kaligtasan. Kaya kung sasabihin mo na ang reliyon ay hindi makapagliligtas, totoo yun kung peke ang church na kinaaaniban mo. No? So, meron nga nag-share sa akin, merong isang madre na during 18th century, pumunta dun sa bandang Europe, no? Na gusto niya magrarasal. Nagkamali siya, ang napasok niya Lutheran Church. Nandun yan sa YouTube. Sabi gano'n ng angel niya, yung guardian angel, tayo ka dyan, hindi yung Catholic Church. Halika, may papakita ako sa'yo. Pinakita niya yung vision na si Martin Luther pinahihirapan. Ay, oo na. See? Pinatayo siya, pinalabas siya doon, hindi yung Katoliko, lumabas ka dyan. Lutheran Church yung napasok mo. Sabi sa madre, halika, may papakita ako sa'yo. Yung napasok niya, Lutheran, founded by Martin Luther, ipinakita niya kung paano nagdurusa si Martin Luther. Yung ano din yung Aglipayan Church, mag-ingat din kayo. Oo. Kasi Mason yung founder niyan pala. Yes, si Isabelo de los Reyes, Oo. mas kilala sa Lola Basyang. Si Lola Basyang hindi ang babae ha. Yan si Isabelo de los Reyes. Yun yung IFI, di ba? Oo. Oo, yun. Iglesia, di ba nangyipin? Oo. Iglesia, Oo. hindi. Umiwalay sila sa Catholic Church. Walang connection yan. Ayaw nilang kilalanin ang Roman. Ang Yes, walang Papa, connection. ang Yes, Papa. at saka yung sasabihin mo, saan ka nagsisimba doon sa IFI? Wala, hindi valid yung kanilang mass. Dahil hindi sila full communion sa simbahang Katoliko, no? Saka yung mga pare din may asawa eh. Yes, at yung sa atin, halimbawa, pumunta ka dun sa mga full communion sa Catholic Church, yan, mga valid yung mga sakramento niya. Gaya ng mga Orthodox Church, yung mga ganon, mga Coptic Church, yan. In full communion sa atin yan. Kung halimbawa, brother, anak ka ng mag-asawa na ikinasal sa IFI, Oh. meron ka bang partikular na kasalanan o kung ano man maipapasa sa mga anak mo? Unang-una, wala ka namang kasalanan kung ikaw ay pinanganak na IFI, no? Kung halimbawa, magulang mo ay Iglesia Pilipina Independente, diyan ka isinilang, no? Diyan ka bininyagan, hindi mo kasalanan yan, no? Ang may kasalanan yan, yung magulang mo, hindi niya sinabi sa iyo yung katotohanan. Na ang ating FI ay founder by Isabelo. Apat yan nakalimutan ko na yung ano yan apat Mga yan. mason pala nagpasa. Oo, apat yan, hindi lang si Magulang ko kasi Gregorio. kasal sa Pero ang IFI. kinilala nilang pinakahid niyan ay si Gregorio Aglipay. Di ba? Tinatawag Oo, nilang, Gregorio. ano tawag doon? Yung Maximo, ano yun? Nakalimutan ko na pangalan Meron nila akong eh. history, Oo. ano niyan, Basta may kopya ko ng Maximo, history niyan eh. ang tawag nila, siya pinaka-supreme, supreme, ano nila, supreme head ng Aglipay yan, no?
magbantay ka. Hindi lahat na nakikita mong may cross, may mga ribulto yung simbahan, ay simbahang Katoliko yon. Malalaman mo ang Aglipay, pagpasok mo ron, may bandera ng Pilipinas sa altar. O kasi ayaw nilang kumilala sa Santo Papa. Ayun, advice ko lang sa iyo, sister, sa ganun na kumpisan mo na lang. Sabihin mo na lang sa pare na namatay na yung Pareho na silang patay. I-confess mo lang, tapos Malaki na ako nung nalaman ko na IFI sila. ipag-pray mo na lang na ganun, na sana mapatawad na sila ng Diyos. Actually, unang-una, kung ikaw ay pinanganak na IFI, hindi mo naman problema, hindi naman kasalanan mo yun eh. Kinakailangan din, magsaliksik ka din. Di ba? No? Pero ang unang may problema ron, yung mga magulang hindi sinabi sa iyo yung totoo. Kaya nga meron tinatawag ka na vincible at invincible ignorance. Pero sa Catholic Church kaming magkakapatid bininyagan. Oo, wala nang Eh, problema. yan mga blood, ano, Ah, nung pinanganak ka, di ba, nabigyan ako sa FI. ah. Gusto mong mag-Catholic, papabinyag ko ulit ng... Unang-una, kung ang ginamit Trinitarian formula, tatanggapin ng simbahan yon, no? Trinitarian formula. Father, Son, Holy Spirit. Yes. Ang gagawin nilang sa'yo, catechumens. Ikakatechize ka na lang. Doon ipaudodokrina ka ng simbahang Katoliko. Pero, take note, kapag ikaw ay bininyagan sa simbahang Katoliko, at kahit na 1,000 relihiyon ang pinasukan mo at binautismohan ka doon, Katoliko. hindi kayang burahin ng sino man ang binyag ng simbahang Katoliko na natanggap mo. Hindi kayang burahin. Bakit? Ang pangalan mo, yung pa rin eh. Nagbago ba yung pangalan mo nung bininyagan ka uli doon? Kapag ka ang isang bata binibinyagan, yung pangalan nandoon, nilalagyan, yun na yung pangalan. Kaya hindi nila kayang burahin yan. Di ba? Yes, niyan. Walang kayang sino man makapagbubura niyan. Parehas lang yan ng ginto. Malublob man yan sa putik. Ginto pa. Ginto pa. Ang dumi mapunta. Ginto pa rin Ginto pa yan. rin. No? Kaya kahit na ilang bautismo, tanggapin mo, ilang reliyon ang pasukan mo, blub-blub ka ng ilub-blub ng sa ngalan ng Ama, ang pagiging Katoliko mo, binyagan, hindi nila kayang burahin yan. No? Okay. So, ayon dito, balik tayo sa topic. Yung Pentecost, babasahin natin, no? Sa paragraph, no? Sa paragraph, paragraph 731, ang sabi ng ating CCC. Ang araw ng Pentecostes, makalipas ang 7 sanlinggo ng Paswa, ang Paskwa ni Kristo ay nagaganap sa pagbubuhos ng Espiritu Santo na ipinakikilala, pinagkakaloob at inihahatid bilang persona ng Diyos. Mula sa kanyang kapuspusan si Kristo ang Panginoon ay masaganang ibinuhos ang Espiritu. Pakibasa mo nga yung Galatia, yung Gawa, chapter 2, verse 33 to 36. Bago mo basahin niya, babasahin ko pa yung 732 ng paragraph. Sa araw na ito, masaganang pinahayag ng Santissima Trinidad. Mula noon, ang kahariang ibinalita ni Kristo ay nakabukas na sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Sa kababaang loob ng lahat at sa pananampalataya, nakikilahok na sila sa pakikiisa sa Santissima Trinidad. Sa kanyang pagdating na walang tigil, pagpasok ng Espiritu Santo sa daigdig ng muling panahon ng Iglesia Katolika, ang kaharian na minana, ngunit di pa lubusang nagaganap. Nakita natin ang tunay na liwanag na tinanggap nating Espiritu makalangit. Natagpuan natin ang tungkol sa pananampalataya. Sinasamba natin ang Trinidad na di mahihiwalay sapagkat iniligtas niya tayo. Ayan. Yan yung sabi tungkol sa Pentecost Day, no? Okay, basahin mo nga, sister. Pinaupo siya sa kalan ng Diyos at tinanggap niya Gawa, mula- chapter 2, verse 33 to 36. Okay. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niya sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, doon natin makikita, no? Talagang that time na during that time ng Pentecostes,
tayo ang lehitimo na dapat magdiwang yan, no? Hindi yung kung sino-sino man. Sabi sa CCC, no? 1076, babasahin ko, no? 1076, basahin dyan. Basahin ko rito sa Tagalog. Kulang. 1076 paragraph. Sa araw ng Pentecostes, sa bisa ng pagbubuhos ng Espiritu Santo, nagpakilala ang Iglesia Katolika sa sanlibutan. Ang kaloob ng Espiritu ay panimula ng bagong panahon sa pagdispensasyon ng misteryo. Ang panahon ng Iglesia Katolika na kung saan inihahayag, pinaiiral at ibinibigay ni Kristo ang kanyang gawang kaligtasan sa pamamagitan ng liturya sa kanyang iglesia. Tingnan mo nga, mayroong makapaglilipas talaga, no? Yung kanyang iglesyang itinayo, no? Dito natin makikita. Kaya pagka ang church mo ay tatag ng tao, ang relihiyon mo tatag ng tao, hindi talaga yung makapagliligtas. Dapat ang founder si Kristo. Pero mag-ingat ka, maraming gumagamit na pangalan ng Kristo, pero ang founder, tao, no? Baka matanso tayo dyan, no? Mag-isip-isip tayo, no? Maraming manananso sa panahon natin ngayon. Okay, tuloy. Binibigay ni Kristo ang kanyang gawang kaligtasan sa pamamagitan ng liturya ng kanyang iglesia hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa panahon ito ng Iglesia Katolika, si Kristo ay nananatiling nabubuhay at gumaganap sa kanyang iglesia at sa kanyang tulong at sa isang bagong paraan ng bagay na natatangi para sa bagong panahong ito. Gumaganap siya sa pamamagitan ng mga sakramento. Ang tawag dito sa tradisyong silanganin at kanluran ay ekonomiya sakramental. Yung tawag dito? Economic sacrament, no? Ekonomiya sakramental. Ito ay ang pagkakaloob o dispensasyon ng mga bunga ng misteryo ng Pascual ni Cristo sa pagdiriwang ng liturya sakramental ng Iglesia Katolika. Dahil dito, kailangan muna na ipaliwanag ang dispensasyon sakramental. Sa gayon ay lalong maipaliwanag ang katangiang likas at mga pananaw na esensyal sa pagdiriwang ng liturhiya. Ayan. So dito natin nakikita na ang Pentecost Day ay isang malaking pagpapaalaala kung papaano ang ating simbahan hanggang sa panahon ngayon ay umiiral, no? Yung mga sacraments na nakikita natin doon, no? Doon natin makikita na talagang mayroong mga visible object na iniwan ang ating Panginoong Hesukristo, no? Kasi kung ang spiritual lahat yan, ano pa makikita mo? Di ba? Kaya dapat may mga visible object. Hindi basic tatanggap ka. Halimbawa, binigyan mo ako ng hopya kanina. Asa na yung hopya? Wala ka na maibinibigay. Di ba? O bro, ito hopya. Anong pagbukas mo? Asa yung hopya? Wala. Hindi, invisible eh. Wala pala akong tatanggapin kasi wala. Okay, doon natin makikita tayo sa sakramento na binigay ng Panginoon. Nakikita natin ang mga tanda at mga kasangkapan na mga visible object na kasangkapan ng Diyos para sa ikaliligtas. Dahil sabi nga, idinadagdag ng Diyos ang Panginoon ang mga naliligtas sa kanyang simbahan. No? Ang linaw, saan dinadagdag ang mga naliligtas? Sa simbahang itinayo ni Kristo. Pero kung ang simbahan mo itinayo lang ng tao at idadagdag ka ron, sa tingin mo maliligtas ka? Hindi po. Kaya wag po tayo magpapauto na kapag ka tayo hindi umanib sa kanilang reliyon ay itatapong ka sa dagat-dagatang apoy, no? Yung hindi pansin yung porcelas ni sister, pang ano yan, no? Iglesia. Yes. Iglesia kapatid niyan. Iglesia o yung kapatid. Yung nakita ko yung bandera nakita ko. Kaya wag po tayo magpapaniwala na umanib sa kanila, sila lang maliligtas. Walang ganon. Walang ganun sa Biblia, no? Ultimo nga yung mga Gentiles, kinonvert ni ng mga apostol eh, no? Even yung mga iba't ibang ano, pinuntahan yung India, pinuntahan yung Africa, pinuntahan yung ano, no? Ipinakalat yung kaligtasan sa buong daigdig, hindi lang sa sarili nilang simbahan, no? Yung aking tiyo na dating... Brother, ano yung economic sacrament ko? Kumbaga ano yung parang pakikipag-communion natin sa sakramento. Sa ingay. Bakit economic? Economical. Parang yung council din yan, economic council, di ba? Ekonomiya. Hindi yan yung kagaya ng ekonomiya sa ano natin, no? Economic na pangkabuhayan, Oo, gano'n. Hindi gano'n. Oo.
Ibig sabihin niya, Ano nga ulit? Economic sacrament. economical na sakramento. Ano yung mga yon? Yung mga liturhiya na nakikita natin sa simbahan. Liturgia. Yes. Yan, ayun. Ayan. Section 1, the sacramental Sacramental economy. CCC yan, English na lang. Anong page Pero kung ano kasi siya, summarize lang ito. Iba talaga yung Tagalog. malaki ganun. Sige, lagay ko na lang dito. Read CCC. Economic sacrament. No? Para mas malinaw. Pasinin mo, tayo lang ang mayroong pitong sakramento. Sa kanila, hindi nila tinatawag yan na sakramento. Di ba? Sakra, galing sa salitang sacred. Okay. Pero sa kanila, dalawa lang, no? Bautismo at saka Kasal. kasal. Sa atin, Yun lang ang kanilang, pa sa atin ang tawag pa nila, ordinance. Meron pa sa atin kumpil, Binyag. kumpisal. Actually, yung pagpapahid ng langis, ang tawag doon, holy unction, no? Okay, mga ganun. Ito pala, may nakita akong comment pa yun doon sa Facebook. Paano daw matawag na banal na hapunan? Ay kung hapunan daw, may ulam. Ay yung Eucharistia. Walang ulam at saka walang ulam, tinapay lang daw ito sa tao. Diyan mo makikita yung kabubuhan ng tao. Banal na hapunan, no? Kasi doon sa unang pag-ano ng Eucharistia, ano lang naman talaga doon yung tinapay. Tinapay ang at saka importante. Yung kanin nun. Bino lang naman yung doon. Actually, no, ito talaga yung totoo niya, no? Ito yung totoo. Yung Passover meal ng mga Hudyo, ang nando doon, meron din yung tinatawag nating unleavened bread. Di ba? Meron doon yung wine. Meron doon yung kebesh. Alam yung kebesh? Tupa. Karning tupa. Oo, no? Meron doon roasted egg. Kaya ang Easter natin, merong egg eh. Di ba? Merong, at meron din doon mga mapapait na gulay, yung tinatawag nating parsley at saka horseradish. Hindi ang palaya, gaya ng sinasabi ng ibang sekta, no? Punta kayo sa mga Persia na marami. Yun, no? Yun ang mga handa nila. At meron silang sausawan. Parang tubig na merong asin o kaya vinegar, sinasawsaw nila doon. Kaya pansin mo yung sinabi ni Jesus, ang kasabay kong ipagsawsaw. Meron silang sausawan, ano yung Passover meal ng mga Hudyo yun. Doon natin nakuha yung tinatawag na Holy Eucharist. Yung sa atin, hindi naman banal na hapunan ang tawag natin doon, kundi kung Holy Eucharist. No? Thanksgiving. Pagpapasalamat, no? Tama nga naman yung sinabi. Saan ka makakita hapunan, tinapay lang at saka alak. Hindi hapunan yun, parang lalabas na merienda nga yun eh. Snack. Di ba? Snack, di ba? Paano ka mabubusog sa isang Paano ka mabubusog na gano'n, no? Mali yung nila, ang atin doon ay Thanksgiving, Eucharistia, no? Hindi yun yung hapunan na kagaya na kakainan natin, no? Ibig sabihin niyan, memorial. Sabi niya, gawin niyo to bilang pag-alala. So, ginagawa natin yung Holy Eucharist na yon, inaalala natin yung ginawa ni Kristo during the time na kanyang Passover meal doon sa Rome, sa Last Supper. Pero hindi natin gagayahin yung kagaya ng kinakain nila doon, na may parsley, na may kibesh, na kung ano-ano mga nakahanda doon. Hindi ganun yon, no? Iba yung sa atin, iba yung sa mga Hudyo. Ang sa atin ay Holy Eucharist, no? Tapos yung tradition ata nila dyan, habang kumakain, yung tatay yung nagtukwento kung paano anong nangyari nung unang, yung nasa Egypto pa sila. Tapos yung pinakabunso, yun yung magtatanong. Yun yung tradition. Yes, nagkikwentuhan sila doon, nag-aawitan ng mga himno. At saka Habang hindi yun. kumakain. Yes! At meron ng punong abala. No? Na malapit sa pintuan ng kusina na pag nakita niyang nauubos na yung pagkain, siya yung kumukuha. Walang iba kundi si Peter. Ang nagsiserve during that time. Okay. Kaya, babasahin mo yung dyan, no? Nandun sa, about sa dyan sa Last Supper. Di ba sabi niya, ang sino mang katabi ko, ang magsawsaw ng, ang siyang magkakanulo sa akin. Ang katabi ni Kristo, si Judas at saka si John. Di ba? Kaya, tumingin ngayon si Peter, dahil si Peter nasa dulo, malapit sa pintuan ng tumingin siya ganun, tanong mo sa kanya, sino magkakanulo, kasi nakahilig siyang ganon.
tingnan nyo yung scenario doon sa Bible. Pag binasa mo, makikita mo. Doon, no? Doon mo makikita, no? Hindi lang tayo dapat magbabasa, titingnan din natin yung scenario during the time ng Passover meal nila, no? Si Pedro ang punong abala doon. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sino mang gustong maging pinuno, ang siyang dapat na maging server. Kaya, alam mo na, natindahan mo na kung bakit si Peter. Si Peter ang nagdadala ng mga pagkain dahil pag nauubos. Kaya ang sabi niya, sino mang gusto maging pinuno sa inyo, ang siyang maging pinaka or server. Kaya siya yung nagsiserve. Ano yun? Dahil sinabi ni Kristo, kaya niya ginawa o kusa niyang... Talagang ginagawa niya. Kasi siya yung head of the apostles eh. Okay. Kaya siya yung itinalagang mamumuno. Kaya yun talagang ginagawa niya. Kaya ang sabi niya, kung sino man sa inyo ang pinakadakila at gustong maging pinuno, ang siyang maging aba. Kaya yun ang ginawa ni Peter bilang pinuno ng mga apostles, bilang prince of the apostles, siya yung punong abala during the time ng Last Supper. No? Walang babae doon na nagsiserve, si Pedro mismo. Kung titingnan mo yung scenario nun. No? Sila lang yung nando doon. Hindi ko lang matandaan kung tradition talaga niya ng mga Hudyo na kung sino yung pinaka-leader nila, yun yung nagsiserve. Yes, totoo yun. Halimbawa sa bahay sa isang bahay na ano no, sa isang bahay na halimbawa ikaw yung sa Passover meal no, nandoon tayo. Meron ka dapat sa pintuan na yun, meron ka dapat banga no, pagpasok mo huhugasan ng paa. ng mga bisita. Yes, ang maghuhugas ng paa yung mismong alalay. No, alalay. Kaya pa sino yung Last Supper nila, hinugasan ni Kristo ng paa yung mga apostol. Kasi gano'n ang tradition nila. Nabuhugas sila ng mga paa. Oh. Oh, doon mo makikita na may mga significance yun. Ayaw nga magpahugas ni San Pedro ng paa eh. Di ba? Kasi alam niya kung anong pagkataon ni Kristo. Alam niya kung anong kalidad ni Kristo. Di ba? Panginoon, wag! Ano sabi ni Jesus? Pag hindi ka nagpahugas ng paa eh, wala kang kaugnayan sa akin. Ay! Panginoon, liguan mo pa ako. Di ba? Sabi niya, ay Panginoon, ano yun, hindi lang pa ako, kundi pati ako paliguan mo. No, sinabi niya, pag hindi ka nagpahugas ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. Di ba? Kaya biglang kumami si Pedro, Panginoon, hindi lang pa ako, bagkus paliguan mo pa ang buong, di ba? So, makikita may mga significance yan. Kaya dito natin makikita na itong ating Pentecost Day, no? Kung aaralin natin, doon mo makikita kung gaano kaganda ang pananampalatayang Katoliko. At hindi lang yon, ito pa ang maganda doon. During the Passover meal, bago sila uminom, may prayer pa yan. Tingnan mo yung padre, di ba? Pag nagmimisa, pagkat unang dampot ng tinapay, nagpe-prayer muna, no? Panginoon, gawin mong tunay na dugo at tunay na dugo at tunay na katawan ng alak at tinapay na ito. Tataas na ganun, magpre-pray, di ba? Magpe-pray, baba uli, kukunin yung kopa, magpe-pray uli. Ganun sila. Bawat kuha mo ng pagkain, merong katumbas na prayer yun. Before pa dyan bro, di ba pag ano ng ganun, may itugaw ng bunga ng ano, pag aming pagsusumika, naway, ano, may hindi ko lang masyadong Ganun marinig yung, kasi yes, sinasabi yes, dyan. ganun yung ang pamamaraan ng mga Hudyo pag sila ay nagdiriwang ng mga ganon. No? Lalo yung kanilang rest day, yung sabat nila na nagkakainan sila. Lahat ng bago sumubo, pagkatapos make dasal, yun nakikita natin. Doon natin nakuha yung mga ganong kustombre na yun. Yung ano, yung paghugas ng pare. Oo, na maganon bago, din yun. Cleanse my own Oo, sin. hindi ka pwedeng kumain ng tinapay at ng alak at kumain ng kebes hanggat hindi ka naghuhugas ng kamay. Ano rin ng mga Hudyo yun. Kaya kita rin pare, bago kumuha ng ano, di ba naghuhugas ng kamay doon sa maliit na ano ng sakristan? Bago kinuha, yes. Doon natin na-adapt yung mga ganong customary sa Judaism. Kaya sabi nga, without Judaism, there is no Christianity. Kaya huwag kang maniniwala na yung relihiyon nila ay totoo. Wala naman yung pinag-ugatan yung kanila eh, gaya-gaya lang yan. So doon mo makikita, no, kapag ka inaral mo talaga kung gaano kalawak yung ating Catholic faith, maiintindihan mo yan. At saka bago pa yan mag-umpisa, meron silang hinihipa na sopar. Sopar ba yun? Yung parang yung ano ng ram, yung horn ng ram. Sungay. O yung sungay, sopar yata tawag doon, o sopar. O yung parang tambuling, gano'n. Pag hinipa na yon, doon na umpisa na ng sabat.
Yun ang umpisa ng Sabat, no? Ang tanong, nagsasabat kayo? Oo. Paano kayo nag-uumpisa? Meron ba kayong yung sofar na trompeta? Wala. Hindi yan sa Biblia. Kasi sa Biblia, bago mag-umpisa, meron nag-iihip ng sofar. Kayo, meron wala. Hindi yan sa Biblia, invento nyo lang yan. Ganun lang. Di ba? Sa Bible, pag nagsasabat ang mga Israelita, bago mag-umpisa, hinihipan yung sofar. Ngayon kung ito bilang isang Seventh-day Adventist at wala kayong hinihipang sofar bago magsabat, invento nyo lang yan, hindi yan biblical. Eh kung dahilan naman nila, wala namang pagkukunan ng sopar dito. Meron! Sabi, hindi bumili ka ng ordinaryong torotak doon sa Baklaran, yung ginagamit sa bagong taon, di ba? Oo. Yung mahaba. Bakit tayo? Kahit pinakamaliit na chapel, may bell tayo. Oo. Malaking simbolismo yung bell na yan sa ating Yeah. bilang Kristiyano. Oo. Puti pa yung tsuhin ko, may ano, Doon mo makikita. Sungay no, ng na- kalabaw. Oo. Doon mo makikita. No, pag pagtawag sinabing sa mga anak. biblical daw yung sabat nila, tanungin mo, meron ba kayong hinihipang sofar bago kayo Ang magsabat? dami niyang anak. Pag wala, hindi yan sa Bible. Andin sa buong baryo. Pinapatay. Yun yung pinaka-symbol. Oo, yun ang umpisa na yung sabat. Pagka sinipa na yung sofar. At ang iihip nun, yung pinaka-host mismo. At Hindi saka mo yung pwedeng pinag- yung simbahan yung nyo lang pinakdi sa din. kanila, bro. Kasi di ba sa mga Hudyo, yung sabat nila, wala talagang gawa yan. Wala. Wala. Hindi magluto. Wala. Bawal. Kahit Sabat mahulog pa yung hayop mo doon sa ano, wala. Hindi mo pwedeng anuhin. Palipasin mo muna yung Sabbath day. Sabat day. Kaya nga dyan sila pinagpapapatay doon Oo. sa Maccabean Revolt. O, Dahil Sabat Day, kahit pinagpapapatay sila ayaw na lumaban. Oo. Pero ang ginawa ni Judas Maccabeo, papayag ba tayo na pinagpapapatay tayo na walang kalaban-laban? Doon sila lumaban. Kaya nagkaroon yung tinatawag na Maccabean Revolt. Lumaban sila. tingnan mo yung mga Sabadista rito. Nagluluto yan ng lunch sa birthday. Breakfast, lunch, dinner. Oh. At saka, sa kanila, bilang isang Hudyo, halimbawa napunta ka sa Hudyo, pag Sabat, hindi sila magbubukas ng ilaw na ganyan. Meron silang alila, utosan, sila ang magbubukas. Nandoon lang sila. Sila yung, yes! gumagawa. Hindi sila gumagawa. Merong tagabukas ng aircon, may tagabukas ng ilaw, may tagapatay ng ganyan. Doon lang sila. Subukan mong bumisita sa ano ng mga Hudyo talaga, yung talagang kilala mo mga Hudyo. Tingnan mo. Pagdating ng Sabat, meron silang inuutosan na may magbubukas ng ilaw, may magaganito, may gagawa ng sila, hindi. Sila, ito ating mga Seventh-day Adventist, pag nagsabat to, nanonood ng TV, di ba, nagbubulakbol, hindi ganyan natutong Sabat sa Bible. At saka kung totoo talaga nire-recognize silang Sabbath keeper, ay bakit sa Israel may sarili silang chapel? Hindi sila tinatanggap sa sinagoga. At saka yung sinagoga, pag pupuntahan mo, dito sa atin yata sa Quezon City, may sinagoga dyan ng mga Hudyo. Meron. Meron dyan. Pagka hindi na ganang pandemic, isasama kami nagtuturo sa amin ng Hebrew. Kasama niya kami. Kasi kaibigan niya yung pinaka... Pwede naman kayong pumasok. Kaibigan niya yung pinaka-parig doon, yung parig doon, na nagbabantay. Is-reform niya daw kami. Yung mga may mga painting doon ng mga, yung mga cherubim, mga ganun. Meron din silang mga larawan. Kaya doon natin nakuha kung paano ang templo na ng mga ano, may mga ano rin, may mga larawan na natin. No, doon makikita kung paano nagkaroon ng ugnayan at nagkaroon ng kaugnayan at nagkaroon tayo ng mga kultura na mula sa Judaismo papuntang Christianity. At saka Dahil sa kanila. hindi mo masabing pagan yung mga Hudyo na yan kasi sila yung naunang Hindi naman sila pinili. pagan. Oh, sila yung unang. Yung problema lang nila, ayaw nilang tanggapin yung turo ni Kristo. Yun ang pinaka-problema Yun nila. lang. Oo. Hanggang sa ngayon, nag-aantay sila ng Misaya. Oo. Ah? Actually, marami nang dumating eh. Oh. May sayad nga lang. Di ba? Marami nang dumating na may sayad. Yung Hindi latest, yung sayad. pipirma ng yung approval. Oo, no? Totoo yun, no? Bago Oo. makapasok ka sa Maraming langit. sabi, hinihintay nila yung Messiah. Actually, may mga dumating na, no? Marami nang dumating na may sayad. Pero Messiah, wala nang darating. No? Doon natin makikita, no? Naghihintay yung iba na may Messiah. Marami nang dumating. Yun nga lang, Messiah nga lang. Hindi tunay na Messiah.
Yes, na marami nagpapakilala na ako ganito, ako ganyan, sugo ako, no? Mga Messiah po ang tawag doon, hindi po Messiah. Okay, so meron tanong? Baka may tanong tayo bago tayo ano? Okay. May tanong po? Okay. Sabi niya, go ni channel, kiyam ko, Bromel, pa-shout out kay Rhea Uy, Yes. Sino daw si Rhea. Rhea, si Chanel, kiyam, kiyam ko. Pa-shout out daw sa'yo, sabi niya, no? Kilala niyo to? Nilatin po dito. Yung boyfriend niya na umaattend. Ngayon, absent lang siya ngayon. Lolo. Shout out. Talagang ganun. Hindi pa talaga na ano ah. Talagang binobroadcast pa eh, no? Nalalapit na kasada nito. Brother, meron akong isang YouTube, napanood sa YouTube na Hudyo siya eh. Hindi ko lang natapos kasi sobrang haba. Pero isa sa mga sinasabi niya, bakit hindi ma-recognize, hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo hanggang ngayong panahong ito, si Kristo. Dahil daw sa mga practices ng mga tagasunod niya, sa kasaysayan daw ng mundo, mapang-api daw ang mga Kristiyano. Hindi gano'n yan. Kaya hindi matanggap ng ibang Hudyos si Kristo kasi ang gusto nilang makita ang darating na Messiah, yung kagaya ng kay Ciro, magtatayo ng templo. No? Kasi si Kristo, nung dumating si Ciro, nang pinagtayo sila during the time of Ezra, pinagtayo sila ni Haring Ciro ng templo, no? That time, yun ang inaabangan nila na ang damit galing sa marangal na pamilya. Ay, ganun. Oo, pero alam nila na ang tunay na Messiah magbabangon sa mga patay. Yes, nakita nila yun, pero meron pa silang gustong makita na magtatayo. Nagtayo naman talaga ng templo si Kristo, di ba? Yes, hanggang ngayon nag-exist. Yung Catholic Church. Yung Church is the kasi temple nila, of God. yung expectation nila ay baliktad sa pinakita nila. Yes. Yun yung pinaka. Oo. Kasi ang akala lang Messiah, yung talagang hindi ka magseserve, ikaw ang pagseserban dahil ang Messiah nila ay talagang hari na talagang yes, Makisig. powerful, makisig, ganyan, no? Wapo. Ganon. At saka kaya kang ipagsanggalang dahil may taglay-talaglay talagang powerful talaga to. At saka mayroon itong kakayahan na ipaglaban yung kanyang nasasakupan dahil nga kagaya ni Haring Ciro, ganun ang gusto nilang makita, no? Pero baligtad sa inaasahan nila. In short, yung gusto nilang Messiah, Magic Hero. Si Ciro kasi gano'n ang nakita nila eh. Kaya kinilala niya na si Ciro na talagang inaano. Di sa yung ibang mandaragit na, di ba? Yun ang inaano na kay Haring Ciro. Yun ang gusto nilang makita na magtatayo ng templo, paglalaban, yung mga ganyan, no? Kaya baligtaran sa nakita nila, no? Kaya nga sabi ni Jesus, pansinin ninyo. During the time sa templo na pumunta si Jesus, pinagtagbuyan niya yung mga nagtitinda, nagpapalit ng pera, nagaganon, no? Nagalit siya, di ba? Nagalit siya. Sino ka ba? Sabi gano'n. Bakit ginagawa ganyan? Ano sabi ni Jesus? Gibayin niyo ang templong ito sa ikatlong araw itatayo ko ulit. Bakit siya sinabihan ng gano'n? Bakit? Dahil ang may karapatan lang gumawa ng ganung pag-uhuramentado, kung ano, parang nag-huramentado ka nun, di ba? Parang nagalit ka, no? No, hindi naman tayo huramentado talaga yon, no? Parang kumbaga nagpakitang gilas doon na no? Yun ang sa modernong salita natin, parang nagpakitang gilas ka na nagwala ka doon. Ang pwede lang gumawa nun, dahil yan sa templo na yan, ay hari. Kung ordinaryong tao ka, hindi mo pwedeng gawin yun. Bilang hari si Kristo, ipinakita niya yun na nagwala siya doon. Sabi niya, nasusulat, ang bahay ng aking kama ay tatawagin bahay dalanginan at ginapugod ng mga nao. Kaya siya nagwala doon dahil right niya. May karap, bakit? Siya talaga ang pinakahari talaga, di ba? Kaya nga meron tayong Christ the King eh. Doon niya ipinakita talaga, kaya naintindihan ito ng mga bakit mo ginagawa? Magpakilala ka na! Sabi gano'n sa kanya, di ba? Dahil hindi ka pwedeng magwala sa isang templo kung hindi ka hari. Ang may kakayahan lang na gumawa ng ganong pagwawala doon ay isang tunay na hari. Dahil, pansinin nyo, sino ba nagpapatayo ng mga templo?
Di ba mga hari? Sila Kagaya ni Cyrus, Solomon. ni Solomon. Di ba? Ni Haring Nabucodonosor. Mga hari ang nagpapatayo. kasi sila lang yung bisa kaya. Yes! Kaya nung nagwala si Kristo doon, naintindihan, magpakilala ka na. Ino naman ang tubig. Sino ka ba? Di ba sabi ni Jesus, gibain nyo ang templong ito sa ikatlong araw, gigibain ko. Ibabahan nyo. Dito na lang. Kaya doon mo makikita. Kaya hindi ito maintindihan ng mga akala nila yung templong iyon ay literal na templo na Ito nag-iba rin yun bro, di ba? Yes. 70 AD. 70 AD, nag-iba yung Jerusalem Temple during that time. Kaya nakita mo, yung sa modernong panahon ngayon, yung mga Judaismo, gano'n ang gano'n sa Wailing Wall. Yung kahit na, tapos may mga sinisingit, gano'n. Di ba? Oo. Kasi ang nasa Biblia, sa templong iyan, ang aking presensya ay mananatiling magpakailanman. Kaya gano'n ang gano'n doon sila. Kasi yun ang pangako ni Yahweh sa kanila. Sa pamamagitan ng templong iyan, ang aking kaluwalhatian ay magpakailanman. Ay, pa rin pala yung templo. Yes, wall na lang ang natira. Wall na lang natira. Kaya ganun sila ng ganun. Hindi Santo Papa natin, si St. John Paul pumunta ron nagganang-ganon din. Talaga. Oo, hindi lang mga pati iba-ibang sekta nagpupunta rin mo. May mga remnants pa ba yun doon? May mga tira pang mga ganun. Judaismo? Meron Hindi pa. yung ginagano nilang wall na natira. Meron pa, Nandun pa din. nandun pa rin yung wall na lang siya ni Okay. Temple of Solomon. Okay. Malapit yun sa sa tawag dito, yung Dome of the Rock ng mga ng mga Muslim. Yung Dome of the Rock na yun, hindi naman sa yun. Hindi naman sa mga Muslim yun. Yun yung kung saan sinakripisyo si Isaac. Oo. Oo. Bakit parang naangkin ng mga Muslim yun? Kinuha yun during that time na Gera? Paano nga yung, gera? yung tawag dito? During that time na sino kayang pangalan ng si Malik Abdul. Nakalimutan ko si Yung sa ano bro? yung kinukuwer nila yung yung Dome of the Rock. Yung Nakalimutan ko ng pangalan ng Muslim na nagkubkub nun Siya yung nagpalagay ng tapos yung Dome of the Rock na yun, yung gano'n nun, purong ginto yun, dininig na nga rin ng Saudi. Nakita nyo, kulay gold. Talagang totoong gold yun. Ang nag-donate ng gold na yun, yung Saudi Arabia, hari ng Saudi Arabia. Pero during that time, sa mga early Christian church ang may-ari nun. So doon natin makikita, So, tamang-tama, 4:30 na. So wala nang katanungan bago tayo mag-closing. So tandaan natin, tayo ang tunay na church at nagdiriwang tayo ng 1,988 years ng pagkakasilang ng ating simbahang Katoliko. Yung iba 106, yung iba 36, yung iba 50, yung iba 70. Doon mo makikita, Pero tayong Katoliko, 1,988 years ang pagsilang ng ating simbahan, At sabi nga, walang reliyong makapagliligtas. Yes, kung ang founder niyan ay tao. Pero kung ang founder niyan ay Diyos, 100% yan na magiging gabay mo yan sa kaligtasan dahil gan inilagay ng tunay na Diyos sa kanyang simbahan ang mga instrumento para ikaw ay maligtas. Nasa sayo nga lang yan kung iyong yayakapin, kung iyong pag-iibayuhin na para maligtas ka. Siyempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Kung nasa loob ka ron, akala ko ba true church to? Bakit ka ako maligtas? Gumawa ka ba? Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? So doon natin makikita. So muli, maraming salamat sa ating lahat. Bago tayo magtapos, salamat dito sa ating mga viewers, At ganun din kay Judge Paz Esperancia Cortez sa kanyang ibinigay sa atin na kanyang courtroom. Ganun din kay Dudut at sa mga staff na nandito. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na buwan sa June, June June 6? Sa June 6 na po uli, Para po sa aming live streaming dito at kami ay magkakaroon muli ng Bible study hanggat pwede po at habang ang ating judge ay patuloy tayo ditong pinagba-Bible study, mananatili po ang ating Bible study dito. Amen. Sa Hall of Justice. Amen. So muli, maraming salamat po bago tayo magtapos. Sis, sino po ang huling mananalangin? Sis, ikaw pwede ka manalangin?
prayer, closing? Sige po. Sige, so Lalagay muli ko lang. salamat sa ating lahat. No? Ipinapanalangin din namin yung mga tao na may mga karamdaman na naway pagalingin sila no, ng ating Panginoon. Amen. Okay. Sige po. Ano ko lang sa kalendaryo itong aking Okay, so mag-closing po tayo para po tayo ay makauwi na sa araw na ito at ligtas tayo at gabayan ng ating Panginoon sa ating pag-uwi. Sige, Sa sister. ngala ng Ama, ng Sa Anak, ngala. ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Po kami nagpapasalamat, Panginoon, na kami po ay binigyan niyo muli ng pagkakataon na mabiyayaan ng mga kaalaman upang magamit po namin sa aming patuloy na pagpapalalim, pagpapatatag at pagsisiwalat ng ating pananampalatayang Katoliko. Muli po, hinihingi namin ang inyong paggabay upang kami po ay ligtas na makarating sa aming paroroonan. Ang bawat isa po sa amin, ganun din po, si Brad Melchor, si Brad Dulot, at iba pa po namin mga kasamahan. Nawa po ay patuloy din po ninyong bigyan po ng kalusugan at kalakasan ang aming ang pamilya po ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun ay hindi po kami magkaroon ng distraction sa aming mga gawain. Muli din po, hinihingi din po namin ang inyong biyaya na tuloy-tuloy na dumami pa ang viewers ng channel na ito, nang sa gayon kahit po sa pamamagitan ng teknolohiya ay makabot sa kanila ang inyong ang kaalaman na isinisiwalat po sa amin kada session po namin. At sana po ay bigyan pa po ninyo ng dagdag na wisdom si Brad Melchor. Palagi niyo po siyang ililigtas sa anumang mga pagtatangka po ng demonyo upang siya po ay parating maging mabisang instrumento sa amin at sa iba pa pong mga tao. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesucristo, na lagi po ay sinasamahan kami ng aming Inang Birheng Maria. Amen. Bulhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon at magpakailanman magpasalamat tayo siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So maraming salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. At babay-babay muna tayo sa ating mga viewers. Salamat. God bless. Amen.